Ako si Mae, not real name. Pasukan SY, 2019-2020. Iba-iba na naman ang mga nakakasalamuha kong kaklase. Unang araw ng pasukan ay magulo na agad. May mga nagsisigawan, naglalaro at nagkakantahan. Feeling ko isa ito sa mga magiging the best school year na mararanasan ko na paniguradong hindi magiging boring. Lunchtime na at nagsipuntahan ang lahat sa kantin. Umorder ako at umupo sa dulo. While eating, may napansin akong isang estudyante na nag-iisa sa table katabi ng akin. Isa siya sa mga kaklase ko. Pinuntahan ko siya at inayang sabay kumain. Una, nagulat siya pero napalitan ng saya. Siya si Rico, ang gwapo at maamong mukha ang nakikita ko sa kanya. Nagtanong ako ng iba't ibang bagay tungkol sa kanya and sinasagot naman niya ito. Napansin ko na tumitingin ang mga tao sa amin. Nagsalita siya, Rico? Hindi ka ba natatakot sa akin? Mi, hindi. Ba't naman ako matatakot sa'yo? Rico, sinasabi kasi nila na aswang ang pamilya namin kaya lumayo silang lahat. Mi, hindi ako naniniwala sa mga aswang, wag ka mag-alala, hindi naman totoo yon. Pagtapos namin kumain at dumiretso na kami sa klase namin at pagkatapos ay sabay lumabas ng gate. Tinanong ko saan siya nakatira, sabi niya sa may paanan ng bundok, which is napakalayo. Nagpresenta akong ihatid siya dahil may kotse akong dala pero tumanggi siya, kaya hinayaan ko na lang siya. Lumipas ang ilang buwan ay naging super close kaming dalawa ni Rico. Halos hindi kami mapaghiwalay at inaamin kong nagugustuhan ko na siya bukod sa matalino. Ay napakabait siya sa akin na hindi niya ginagawa sa ibang tao. Hindi ko sinasabi sa kanya kasi baka lumayo sa akin at yun ang ikinatatakot ko. Sabay kami naglakad palabas ng school nang bigla niya kong ayain sa linggo na pumunta sa kanila dahil birthday niya. Pumayag agad ako kasi makikita ko na yung future in-laws ko. Chore, hahaha. Dumating ang araw ng linggo. Hinintay niya ako sa malapit sa school dahil sasamahan niya ako papunta sa kanila, di ko kasi alam ang daan. Habang nasa biyahe kami ay lubak-lubak na daan ang dinadaanan namin. Mapuno at napakaluwag. Pagkarating namin sa parang may mga bahay, ay tinitignan kami at pinagbubulungan, pero hindi ko marinig. Napansin kong hiwa-hiwalay ang mga bahay na gawa sa mga kahoy. Ang sabi ni Rico, wag ko daw sila tignan. Paglipas ng 10 minuto, ay narating namin ang bahay nila. Kung titignan ay gawa sa bato na parang normal gaya ng ibang mga bahay. Walang mga upuan at lamesa na nakalabas na parang wala mang okasyong nagaganap. Pagpasok ay sinalubong ako ng kanyang ina at ama. Nagmano ako sa kanila at dali-daling pinapasok dahil maggagabi na nung nakarating kami. Kumain kami ng sabi-sabay habang nagkukwentuhan kami ng mama niya. Di namin namalayan ang oras kaya napatingin si tita sa kanyang relos. Nakita ko kung paano niya nagulat at nataranta. Tita, naku, oras na anak. Kailangan mo nang umalis, magdidilim na dali. Rico, tara na, maihinila ako. Bigla ni Rico palabas ng bahay at dali-daling pumasok sa kotse. Pinaandar ko na iyon at umalis. Habang nasa biyahe kami ay kita ko kung paano siya magnerbiyos. Tinanong ko siya bakit parang kinakabahan siya. Ang tanging sabi lang niya ay, buhay mo ang nakasalalay dito pag di ka nakauwi ngayon. Napahinto ako sa gulat dahil may narinig akong kalabog mula sa taas ng kotse ko. Rico, pitang ina. Ayan na ang sinasabi ko. Huwag kang lalabas, ilak mo ang lahat ng pinto at pintana. Agad ko naman siyang sinunod at nagtanong anong ang nangyayari habang pilit na minamaneho ang kotse sa lubak na daan. Nang biglang may malaking bato na nabunggo ko dahilan para tumagilid ang sasakyan namin. Dali-dali akong inilabas ni Rico at naglakad pabalik sa kanila na kung lalakarin ay aabot ng 15 minutos. Naamoy ko ang mabahong langis na unaalingasaw kahit saan. Tumatakbo kaming dalawa nang may humarang sa aming dalawang babae na naglalaway at nakakatakot na itsura. Sinugod nila kami at nag-anyong aso na malaki. Kumuha si Rico ng kawayan at sinaksak ang mga ito. Rico, aswang ang mga yan, dalian mo ang takbo. Binilisan namin ang takbo nang may makita kaming matandang babae na pumapara sa amin at pinapapasok kami sa loob. Walang alinlangan na pumasok kami dahil kilala siya ni Rico. Isa siyang manggagamot sa kanilang lugar at hindi aswang. Habang kabado kami sa loob, ay naiyak ako sa mga naririnig kong kalabog sa itaas ng bubong.
Rico. Sa lugar na to nakatira ang higit sa 500 na aswang. Marami na silang napatay lalo na't umaatake sila kapag gabi. Kung aabutan ka ng gabi dito, malas mo kasi ang buhay mo ang nakataya. Hindi ka pwedeng maging duwag. Ang tanging magagawa mo lang ay manalangin ang magpakatapang. Kinwento lahat ni Rico at sinabing poprotektahan niya ako sa abot ng makakaya niya. Lumipas ang ilang minuto nang narinig naming napasigaw ang matanda, kaya naman dali-dali namin itong pinuntahan. Nasusunog ang likod ng bahay niya at nagkalat ang mga aswang sa labas na animoy naghihintay sa amin na lumabas. Aling matanda, dalhin niyo motor ko, bilisan niyo ang maneho at umalis na kayo. Sumakay kami agad sa motor at dali-dali niyang pinaandar. Habang nasa biyahe kami ng mga oras na yon, ay hindi ko mapigilan ang aking pag-iyak dahilan para manginig ako sa kinauupuan ko. Ayoko pang mamatay at lalong ayoko pang maudlot ang pagsasama namin ni Rico dahil hindi pa niya alam ang tunay na nararamdaman ko sa kanya. Rico, huwag kang matakot, Mae. Hindi kita iiwan. Bigla siyang tumigil dahilan para lingunin ko siya nang biglang may himablot sa akin mula sa aking likuran at nahulog ako sa motor. Kagat-kagat ako sa kaliwang kamay ng isang asong lobo na sa sobrang sakit ay dinugo ang aking kamay ng napakarami. Rico! Tuloong hu Rico! Hinila ako ng aswang palayo kay Rico habang si Rico naman ay may hawak na kawayan at iwinawagiw para layuan siya ng mga aswang. Habang iginuguyod ako ng aswang, ay ako namang kumuha ng bato tsaka ipinukpok iyon sa ulo ng aswang dahilan para ako ay kanyang mabitawan. Hinang-hina akong gumapang papunta kay Rico na siyang papalapit sa akin habang ang tingin ay nasa mga aswang. Nang marating ako ni Rico, ay isinampa ako sa motor at tinali sa kanya ng biglang nag-anyong lobo ang mga aswang at sabay-sabay na sumugod sa amin. Mas binilisan ni Rico ang pagmamaneho at halos mahablot ako ng mga asong lobo sa likuran sa bilis din nilang tumakbo. Rico, 5 minuto at makakarating tayo sa bahay. Dinig na dinig ko ang alulong ng mga lobo na animoy nasa paligid lang namin. Rico, magpakatatag ka, Mae, please. Huwag mo kong iwan. Sa huling salita ni Rico ay unti-unting nagdimlim ang aking paningin at nawalan ng malay. Nagising ako na nakahiga na sa isang silid at may benda na ang aking kamay. Bumukas ang pinto at pumasok ang ina ni Rico at walang imik lang na nakatingin sa akin. Dali-dali akong tumayo kahit nanlalambot ako. Ang sabi ni tita nasa kabilang kwarto siya. Pagpasok ko ay gulat siyang napatingin sa akin at agad namang napalitan ng lungkot. Rico, May, sorry dinala kita dito. Sorry, sana mapatawad mo ko. Paano tayo nakarating dito? Rico, nung mawalan ka ng malay ay agad ko namang natanaw sila papa na nasa labas at may hawak ng baril at pinagbabaril ang mga aswang na nakasunod sa tin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nawala ka. Niyakap niya ako kaya gumaan ang pakiramdam ko. Rico, may aaminin ako sa'yo. Napahiwalay ng yakap si Rico at tumingin sa akin. Mahal na yata kita. Hindi nagsalita si Rico kaya nakaramdam ako ng kirot sa dibdib. Sorry, magmo-move on na yata agad ako sa'yo. Niyakap ako bigla ni Rico. Hindi nagsalita si Rico at hindi ko malaman ang iniisip niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tito. Tito, 11:00 pa lang. Maghanda kayo. Paniguradong susugod dito ang mga aswang dahil hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nila lalo na't may mga kasamahan silang namatay dahil sa atin. Maghanda na kayo. Hindi ito matatapos hanggat hindi sumasapit ang 5:00 ng umaga para umaraw. Pagkalipas ng kalating oras ay handa ang lahat. Nasa labas sila Tito, Rico, Kuya, at ang kanyang tiyo na may hawak na kanya-kanyang baril. Kami naman ay nasa loob lang ng bahay may hawak na kutsilyo at mga asin at bawang sa bulsa. Ilang minuto lang at biglang may malakas na kulubog sa bubong na parang nagwawalang malalaking tao. Agad kaming nagtabi ni Tita at nagtalikuran upang protektahan ang isa't isa. Tita, maging alisto ka anak. Talasan mo ang iyong pandinig. Lawakan mo ang iyong isip. May narinig kaming putok ng mga baril pahiwatig na sumusugod na ang mga aswang. Nasa salas kami ni Tita at nakabantay sa mga bintana at pinto. Patuloy pa rin ang mga putok na naririnig ko na nakakapagpakaba sa akin manghusto.
Lumipas ang ilang sandali ay may narinig kaming sigaw. Tito. Anak! Bangon! Bumilis ang tibok ng puso ko dahil naalala ko bigla si Rico. Sumilip ako sa bintana at laking gulat ko nang makita ang kuya ni Rico ay nakahandusay sa lapag at pinagsasaluhang kainin ng mga aswang habang abalang baril ng baril si Tito sa mga kumakain sa anak nito. Nagulat ako nang biglang may humila sa buhok ko sa labas ng bintana agad na simabuyan ng asin ni Tita, ang aswang, kaya ito ay napaso at napabitaw ng hawak sa akin. Tinutukan ako ng kutsilyo ni Tita at galit na nakatingin sa akin. Tita, wala na ang anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Kung hindi ka na lang sana nagpunta rito ay hindi ka susundan ng mga aswang. May. Tita, ibaba niyo po yan, huhuhu. Wag po please, huhuhu. Tita, lumabas ka na dito. Itinulak ako ni Tita palabas ng pinto at saka ulit yon isinara. Paglabas ng pinto ay agad akong nagtago sa may motor. Pinanood kong lumaban sila Rico laban sa mga aswang at halatang pagod na ang mga ito. Habang ako ay nanonood ay nahagip sa aking tingin ang isang aswang na papalapit kay Rico. Hindi napansin ni Rico ang aswang kaya't dali-dali ko siyang sinabuyan ng asin dahilan para ito ay mapalayo. Nabigla si Rico dahil nakita niya akong nakalabas. Kaya naman sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari. Iniligay niya ako sa likuran niya at sinabing, bago matapos ang araw na ito, gusto ko na malaman mo na mahal kita Mae. Salamat sa lahat at patawad dahil dito. Nagulat ako sa sinabi ni Rico. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil lamang ang takot ko sa mga oras na yon. Bigla naman kaming nakarinig ng sigaw mula sa kanya tagiliran. Ay ang tito niya na kinakagat na ng mga aswan nang kaya sinabuyan ko sila ng asin at napalayo ang mga aswang mula sa kanyang tito. Dali-dali kong hinila si Tito at isinandal sa likod namin. Nakita kong pagod na sina Rico at parami ng parami ang mga sumusugod sa amin. Kinuha ko ang baril ni Tito at mga bala tsaka pumwesto sa pwesto kanina ni Tito. Binaril ko ang mga lumalapit na aswang. Hindi man headshot pero natataman ko naman sila dahilan para sila ay matumba. Lumipas ang mga oras ay ramdam ko na din ng pagod. Pawis na pawis kaming lahat at nanlalambot. Nahilo ako sa mga nangyayari at pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Akmang babagsak na ko sa lupa nang may marinig kaming sigawan at mas maraming putukan sa likod namin. Nakita ko ang napakaraming mga tao na handang tumulong sa amin. Napaupo ako at saktong nagsipwestuhan ang mga tao sa tabi namin. Mahirap pa din ang sitwasyon dahil maraming namamatay na aswang, ngunit katumbas ay may nasasawi sa mga kasama namin. Lumipas ang mga oras at pagod na din ang mga kasama namin. Wala nang bala ang kanilang mga baril at tanging kutsilyo ay mga kawayan ang kanilang dala. Magsitalunan ang mga aswang at sinabayan ang mga pagtusok sa kanila mga kasama namin. Halos silang lahat ay nasawi, ngunit may mga aswang pa rin ang natitira. Pagod na pagod kaming lahat ay halos hindi na makatayo. Susugod na ang mga aswang pero nagulat kami dahil biglang may sumabog kaya naman kumuha kami ng mga pampasabog at hinagis iyon lahat sa mga aswang. Naubos silang lahat at saka naman ang pagsikat ng araw. Pinuntahan ako ni Rico at ni Yakap habang umiiyak silang lahat dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan, kasama na doon ang kanyang kuya. Kakausapin ko sana si Rico nang bigla niya akong hilain at isinakay sa motor tsaka pinaandar iyon. Rico, saan tayo pupunta? Rico, uuwi ka na Mae, pasensya na. Huwag ka nang magsalita at tumutol. Hindi na ako nagsalita sa haba ng biyahe hanggang nakarating kami sa terminal at ipinababa ako. Rico, eto 300 yan lang ang kaya ko, sorry, pero makakuwi ka na sa perang yan. Salamat Mae. Akmang aalis na siya nang hawakan ko siya. Pagtapos nung nangyari bigla mo ko pa uuwiin ng walang usap-usap man lang? Bakas naglungkot at animoy babagsak ang mga luha pero pinipigilan. Rico, pasensya ka na sa lahat ng nagawa ko Mae. Sana mapatawad mo ko pagdating ng araw. Umuwi ka na at mag-iingat ka lagi. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Huwag mong kalimutan yan hanggang sa iyong huling hininga. Hindi ko maintindihan si Rico at dali-daling umalis. Nakauwi ako ng ligtas at nireport ang nangyari sa mga pulis. Nung araw na pinuntahan ng mga pulis ang lugar na yon at sumama ako dahil ang pumilit ako sa parents ko.
Pagdating namin doon sa mga may bahay, huwag hinalughog agad ng mga pulis, pero wala silang nakita na kahit anong bakas. Nung puntahan namin ang bahay nila Rico, ay laking gulat ko na wala na ang bahay ay pawang sunog na sunog. Nanlambot ako sa mga nakita ko. Napansin kong nandun pa din ang motor kaya nilapitan ko yon at may nakitang sulat. Mahak na mahal kita Mae pero hindi tayo pwede sa isa't isa. Masaya ako sa mga pagsasama natin at hindi ko yon makakalimutan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Napaluha ako sa sulat na binasa ko. Pagtapos ng research sa lugar ay wala na silang taong nakita ni isa maliban sa mga dugo at langis na nangangamoy kahit saan. Lumipas ang ilang buwan at tuloy pa din ang imbestiga ng mga pulis sa lugar na yon. Hindi ko na din man nakita pa si Rico sa school at kahit saan pa man. Ngayon ay hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na makikita ko pa si Rico. Hinahanap ko siya hanggang ngayon kahit pa ang sabi ng mga pulis ay walang makitang impormasyon kung saan na napunta si Rico. Lagi kong pinagdarasal na sana isang araw ay magkita kami ulit. You can write your scary stories in the comment section and let's talk about it. Thank you for watching.